Aswang, engkanto, multo, at mga kababalaghang nagdudulot ng takot na mahirap matanggal. Subalit nang iniwan niya ako, ay mas natakot na akong magmahal. Matagal na panahon na rin, buhat ng ikalaob kay Mang Doming ang isang mutya na kanyang tinatangan. Nanggaling yon sa kanyang gurong antingero na mataas ang karunungan pagdating sa espiritual na kaalaman. Nang mga panahon kasing yun ay binata pa si Mang Doming. Bagaman maganda ang hubog ng pangangatawan nito, ay walang sino mang babae ang nagkakagusto rito. Kaya nga napagdesisyonan ng kanyang guro na ikaloob rito ang isa sa mga mutya na tinatangan nito. Bukas palad namang tinanggap ni Mang Doming ang mutya ng langka na ikinaloob sa kanya ng kanyang guro. Buhat ng tanggapin niya ang mutyang yun, ay naging lapitin na siya ng mga kababaihan. May mga pagkakataon pa nga na nagkakaroon ng away ng mga babae dahil sa kanya. Ang totoo niyan ay hindi niya gusto ang mga ganoong pangyayari. Subalit sadyang napakalakas ng bisa ng mutyang ikinaloob sa kanya para makapanghalina ng mga kababaihan. Dumating pa sa punto na ipinagulpi siya ng kapitan sa mga tauhan nito dahil sumama sa kanya ang nag-iisang babaeng anak nito. Bagamat nagtataglay siya ng mutya na nakadaragdag sa kanyang karisma, ay kulang naman siya pagdating sa pananggalang. Kaya ang kinalabasan ay nagulpi siya ng 8 kalalakihan na tauhan ng dating kapitan. Doon na siya nagdesisyon na palakasin ang kanyang katawan. Sa tulong ng kanyang guro ay sinanay niya ang sarili sa paglangoy. Ang ginagawa niya ay nagtatali siya ng 2 nagbibigatang bato sa kanyang magkabilang paa, sabay magpapalutang-lutang sa bahagi ng dagat na sadyang malalim. 2 buwan niyang ginawa ang pagsasanay na yon, at nang maging bihasa na, ay doon na siya pinayagan ng kanyang guro para hanapin ang pawikan na napupuno ng taliplip sa likuran nito. Iyon yung mga parasitikong nakakapit sa likuran ng bahay ng nasabing pawikan. Ayon sa kanyang guro, ay may batas ang kalikasan. Oras na gumawa ka ng mabuting bagay para rito, ay pagkakalooban ka rin ito ng katumbas na kabutihan. Kailangan niyang tanggalin ang mga taliplip sa pamamagitan lamang ng kanyang mga kamay. Maghapong nagpalutang-lutang si Mang Doming sa malalim na bahagi ng karagatan. Kada 10 minuto ay babalik siya sa pagsisid para galugarin ang ilalim noon at hanapin ang higanteng pawikan. Saktong 3 ng hapon nang makita niya ang higanteng pawikan na napupuno ng taliplip sa likuran nito. Madali niya na sanang malalapitan yun. Subalit may problema. May isang pating ang umaatake sa pawikan. Tila isang mananayaw ang pawikan sa ilalim ng tubig. Sa tuwing lulusubin ito ng pating, ay mabilis nitong iniuumang ang likod nito at doon bumubunggo ang nguso ng pating. Bagaman at kayang protektahan ng pawikan ng sarili, ay alam ni Doming na darating sa punto na maaaring mapagod ang pawikan. Bagaman walang dalang kahit anong patalim si Doming, ay lumangoy ito papalapit sa pating. Nang mabaling ang atensyon ng pating sa kanya, ay siya na ang sinugod nito. Sinalubong niya ang pating at nang magpang-abot ang mga ito, ay mahigpit na niyakap ni Doming ang nasabing lamang dagat.
buong higpit niyang piniga sa pagkakayakap ang pating hanggang sa hindi na iyon gumagalaw. Binitawan niya iyon at hinayaang lumubog sa ilalim. Sunod niyang ginawa ay ang habulin ng papalayong pawikan. Nang maabutan niya iyon, ay tila nakikisama pa yun at tila inihaharap sa kanya ang likuran nito. Gamit ang kanyang mga kamay ay pinagtatanggal niya ang lahat ng nakakapit na taliplip sa likod noon. Nang matanggal niya na ang lahat ng iyon, ay naglabas ng suka ang pawikan. Ang sukang iyon ay unti-unting tumigas at lumubog pa pailalim na mabilis niya namang hinabol. Nang makuha niya iyon ay mabilis niya itong isinubo at lumangoy pa paitaas sa tubig. Sa puntong iyon ay 2 mutya na ang kanyang tinatangan. Ang mutya ng langka na ikinaloob sa kanya ng kanyang guro at ang mutya ng pawikan na nakuha niya sa karagatan. Naging matuwid na antingero si Mang Doming hanggang sa umabot siya ng 45 anyos. Kinilala sa probinsyang tinitirhan niya ang kanyang angking tapang at lakas pagdating sa pakikipaglaban. Ilang beses niya nang pinangunahan ang pakikipaglaban sa mga rebelde na bumababa galing bundok na nagtangkang mangulimbat sa lugar nila. Kung may kapintasan man na maididikit sa pangalan ni Mang Doming, iyon ay ang pagkakaroon niya ng 3 asawa na sina Adriana, Marcelita at Marca. Taos-pusong tinanggap ng 3 babaeng yun na 3 silang pakikisamahan ni Mang Doming sa ilalim ng iisang bubong. Pumayag na lang si Mang Doming sa ganoong sitwasyon kesa naman magpatayan ng 3 kapag pumili siya ng isa mula sa mga ito para maging asawa. Isang araw, bumisita ang anak ng mayor sa bahagi ng probinsya kung saan nakatira si Mang Doming. Kumalat sa buong probinsya na iyon ang tatakbong mayor sa darating na halalan. Kilala ang angkan ng mayor bilang siga sa probinsyang yon, halang ang bituka, mandaraya at mamamatay tao. Ipinagmamalaki pa ng mga yon kapag nakakapatay sila ng mga kalaban sa politika. Habang nangangampanya ang anak ng mayor, ay natuon ang atensyon nito sa isa sa mga asawa ni Mang Doming na si Marcelita. Nasa 28 anyos pa lang kasi si Marcelita at talaga namang maganda at balingkinita ng katawan. Mabilis na nilapitan ng anak ng mayor ang isa sa mga asawang yun ni Mang Doming at mabilis na hinalikan sa labi. Labis na ikinagulat ng mga tao ang nasaksihan. Alam na nila na gulo ang patutunguhan ng eksenang yun. Dahil naman sa magkahalong gulat at inis ni Marcelita, ay malakas niyang tinuhod sa bayag ang anak ng mayor na agad noong ikinaduhod at ikinapilipit. Mabilis namang dinaluhan ng mga alalay nito ang anak ng mayor para alalayan. Sinamantala yun ni Marcelita para mabilis na tumakbo papauwi ng bahay. Labis na galit ang naramdaman ni Mang Doming nang magsumbong ang isa sa mga asawa niya tungkol sa ginawang kahayupan sa kanya ng anak ng mayor. Dahil doon ay nagmamadali nitong tinungo ang lugar kung nasaan ang mayor. Sa kumpulan ng tao ay mabilis na tinakbo ni Mang Doming ang pangahas, pero agad siyang napigilan at nahawakan ng mga alalay nito na nasa 10 ang bilang. Ang 4 doon ay nakahawak sa kanya, habang ang 6 ay hinahawi ang mga nakikiusyosong mga tao. Dahil naman sa tinamong kahihiya ng anak ng mayor, ay ibinuntun niya ang galit at gigil kay Mang Doming na hawak-hawak ng kanyang mga alalay sa mga oras na yon. Hindi tinitigilan na pagsusuntukin at pagsisipain ng antingero. Subalit nang mag-angat ng mukha si Mang Doming, ay nakangiti pa ito.
na parang ipinapakita na hindi siya nasasaktan sa mga suntok at sipa ng lalaki. Dahil doon ay binunot ng mayor ang baril na nakasukbit sa tagiliran ng isa sa mga alalay niya. Walang pagdadalawang isip na ipinutok iyon sa dibdib ni Mang Doming. Pero ang nakapagtataka ay hindi tinablan ng bala si Mang Doming. Nagpumiglas ito at naibalibag ang mga alalay ng anak ng mayor na kanina'y nakahawak sa kanya. Isa-isa niyang pinabagsak ang mga tauhan ng anak ng mayor sa pamamagitan lamang ng tig-iisang suntok sa muka. Nawalan ng malay ang mga yon. Dahil sa sobrang pagmamahal ng mga taong bayan kay Mang Doming, ay naagaw ng mga ito ang baril mula sa anak ng mayor. Sinabi naman ni Mang Doming sa mga tao roon na bitawan ng lalaki at bibigyan niya ng patas na laban yun. Sinugod siya ng lalaki, subalit ni hindi iyon nakatama sa kanya, miski isa. Nang mahawakan ni Mang Doming ang buhok nito, ay sunod-sunod na suntok sa muka ang ibinigay niya rito, na ikinadurog ng nguso at ilong nito. Naglaglagan din sa lupa ang ilan sa mga ngipin nun. Pinagkukuha ng mga taong bayan ang lahat ng mga baril ng tauhan nito at hinayaang makaalis ang mga yon nang magkamalay na. Sinabi rin ni Mang Doming sa mga yon na sa oras na makita nito ang niisa sa kanila ay hindi na siya magdadalawang isip na patayin ang mga ito. Dahil sa pangyayaring yon ay wala nang niisa sa mga kaanak ng mayor o sa mga tauhan nito ang nagtangkang pumunta sa lugar na yon. Sa araw din ng halalan ay walang nakuhang boto ang anak ng mayor mula sa bahagi ng probinsyang yon na naging dahilan ng pagkatalo nito. Mas kumalat pa ang lakas at katapangan ni Mang Doming maging sa mga karatig probinsya dahil sa pangyayaring yun, kung saan siya ay kinilala bilang isang antingero na may 3 asawa.